Okay, daghang salamat. Welcome sa atong program. Atong isgutan karon maigsoon kining kapungot sa Dios, no? The wrath of God. Ato ni i-type sa maigsoon in John chapter 3 maigsoon in verse number 36. The Bible says, dunay kapungot sa Dios maigsoon nga na-mention dinhi. Dunay kapungot nga yang gi-mention, no? Take note, God is love. Tinuod na maigsoon, walay doubt, God is love. Pero ayaw sad kalimti that God is just. Sama ng just, pastor, matarong. Yes, God is love, but in other hand, God is just. He will punish sin. Silutan niya ang sala maigsoon. Look at John 3 verse 36. Diri kita manukad. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon, he that believeth on the Son, siya nga nagatuo sa anak, hath everlasting life. So kinsa daw na ay kinabuhing dayon? Ang katong nagatuo sa anak, Son, capital S, Jesus Christ. He that believeth on the Son hath everlasting life. So katong nagatuo ni Christ, aduna siya everlasting life. And he that believeth not, katong wala nagatuo, believeth not the Son, shall not see life. Dili siya makakita sa kinabuhi, but the wrath, dunay kapungot, but the wrath of God abideth in him. Kinsa man ang kapungot nagapabilin, katong wala nagatuo sa anak. In other words, katong wala nagadawat ni Kristo, adunay kapungot nga nagapabilin. The word abideth meaning naanadaan. So ang kapungot sa Dios di ay naana sa tao nga wala magdawat ni Kristo. Higala, agig pagsubay, kining kapungot sa Dios didto man ni nagagumikan maigsoon una sa tanan sa tinawhanon nga bahin sa dihang si Adan ug si Eva gibuhat sa Ginoo. Adunay balaod ang Dios kang Adan, duha ra man to ka balaod. Miyan ang uban usa ra man gud katong gidili sila sa pagkaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan. Akong dungagan duha. Kay kining balaod aduna man ni do, adunay don't. No, do kon mo disobey ka ana, mo nang gitawag the sin of omission, imong giumit, wala nimo gibuhat ba. Gisugo ka pero wala nimo gibuhat, mo nang sin of omission. While gidid-an ka, gidili pero gibuhat nimo, that is the sin of commission. So duha to kay gisugo sila sa of all the trees of the garden thou mayest freely eat, pwede mo makaon sa tanan. Do, but on the fruit of the knowledge, the tree of the knowledge of good and evil, dili mo pwede makaon. Pero higala, nihimo sila sa gidili sa Ginoo. That is the sin of commission. Higala, dito nagsugod ang kapungot sa Dios. Ang allegiance ni Adan ug ni Eva, imbis ngadto sila ang tao man God, gitagaan siya free will sa Ginoo ba? Gitagaan siya libre nga pagpili, free will, decision ba? Dili man robot ta. So, life is a choice. Muna nga, dunay choice si Adan ug si Eva to obey God or to obey Satan. Kaya doon na may word po si Satan nga, kung mukaon mo ani, thou shall be as gods, knowing good and evil. So duha ka word, kaya yun ang Ginoo, kung mukaon mo ani, mamatay mo. Pero ang yawa, yun ang yawa, no, kung mukaon mo ani, thou shall be like gods, and know between good and evil. Pero ang Ginoo siya, kung mukaon mo ana, mamatay mo. Pero higala, ang gi-obey ni Adan ug ni Eva, ang yawa. So, dito sila nakakomit og sala, maigsoon. Suko ang Ginoo ato. Mao bitaw nga gipapahawa sila sa Ginoo sa Garden of Eden. Papahawa sila maigsoon. But by the grace of God, naluwas silang Adan kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Ang pag-picture out ato maigsoon, ang Ginoo nagpatay og mananap og ang panit mao ay gipasuot sa ilaha maigsoon. Kay nagtahi-tahi ra man to sila og dahon. So, that lamb nga gipatay pictures salvation, kay ang bayad sa sala mo ang kamatayon. So pinagi sa dugo, patulo namatay. So imbis sila si Adan may mamatay, kay sakto man to, in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Pero para dili sila mamatay sa physical maigsoon o sa espirituhanon nga bahin mo to nga gibayran pinagi sa dugo.
Higala, gikan ato tanan nga kaliwat ni Adan ug ni Eva hangtod karon, ang kapungot sa Dios magapabilin sa tanang kaliwat ni Adan, nagapabilin. Kun dili matagbaw ang kapungot sa Dios pinaagi sa dugo. Mabitaw nga si Abel ug si Cain maigsoon sa dihang nag-offer si Abel og firstlings of his flock, dugo. Dunay dugo, dunay flock nga gi-offer maigsoon. Pero si Cain nag-offer siya walay dugo. Kay fruits man to iyang gi-offer maigsoon. So wala malipay ang Dios sa offering ni Cain, dito sa nalipay sa offering ni Abel kay naa may dugo. Higala mao sa na karon maigsoon, ang kapungot sa Dios nagapabilin sa mga tao nga walay Kristo. Sa manang walay Kristo, pastor, walay kaluwasan. Higala, kung wala pa nimo madawat si Kristo nga imong mangluluwas, wala pa ikaw kinabuhing dayon. Kay mingon ang Bible, he that believeth on the Son hath everlasting life. Kadto lamang nagatuo ni Kristo. The word believe maigsoon, that means nga nito ang context ani maigsoon. Imong tuuhan nga katong kamatayon ni Kristo mao na ang bayad sa imong mga sala. Kay sa verse 15 o verse number 14 ana maigsoon, as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Katong gipataas ni Moses nga tumbaga bronze nga bitin dito sa bungtod. Kung ang napakan og bitin mamatay, pero sa di pa mamatay mutan-aw sila ato maayo. Ang bitin nagulagway kato ni Kristo maigsoon, siya may gilansang dito sa cross. Kalala sa sala iyang giangkon, siya mo'y hulip kanato maigsoon. So muna nga kung ang tao mutuo ni Kristo nga katong gibuhat, when we looking back, di ba? Sa Old Testament, when they look forward, kay pinaagi sa ilang offering nga mananap, they look forward sa coming Messiah. Pero karon, we look back sa gibuhat ni Christ dito sa cross. Kung imo tong tuuhan nga katunay gibuhat, mao to'y paagi aron maluwas. Bayad sa itong mga sala, igala makabaton kag kaluwasan. Pero kung dili nimo tuuhan si Kristo, ang kapungot sa Dios magapabilin diha kanimo. So tanang tao nga wala makabaton og kaluwasan, aduna say kapungot. O kini nga kapungot maigsoon, didto kini mahiaguma na dayon sa panahon sa tribulation. Kaya ang mabilin sa mahabilin sa rapture, katuramang wala maluwas. Ug ang madala sa langit, katurang nakabaton ni Kristo. Ug mahabilin sa rapture, tribulation na ang kapungot sa Dios. Pero ang pinakapait nga kapungot sa Dios, mao na kato dito sa linaw nga kalayo. Higala hinumdumi, adunay kapungot ang Dios. Ug ang Dios pungot gyud kaayo sa mga tao nga walay kaluwasan. Pero higala, salamat buhi pa ikaw karon, buhi pa ta, aduna pa kay kahigayunan nga mopaubos sa imong kaugalingon. Higala, ipaubos imong kaugalingon, dawata si Kristo, saligi si Kristo nga imong mangluluwas, makabaton kag kaluwasan. Hinaot ko nga nasabtan nimo ni nga gibahin sa kaduha, katong nagatuo o katong wala nagatuo. O katong nagatuo aduna nay kinabuhing dayon. O katong nga wala magatuo, walay kinabuhing dayon, apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. Kini nga kapungot gumikan kini sa pagpakasala sa tao. Apan higala, salamat nga adunay Kristo nga mao ni namatay dito sa cross nga kun imong dawaton, saligan nimo si Kristo, pasudlon sa imong kasing-kasing, makabaton kag kaluwasan. Dang salamat inyo higala, Pastor Ricky Belmonte. God bless and enjoy your day. Okay, salamat maigsoon. Welcome na sab sa ato nga program, Devotions from the Bible. Atong isgutan karon maigsoon kining may tungod sa imperno, no? Hell is real. Adunay mga tao nga until now matod pa nila dili tinuod ang imperno. Pero higala, the Bible says that there is a place called hell. Hell is a real place, no?
Higala sultian ko ikaw bisan pag tibuok tao pananglit assuming tanang tao sa tibuok kalibutan dili mo tuog imperno, cannot change the fact that God declares in the Bible that there is a place called hell. Place is not an imaginary place, it is a real place, maigsoon, a place of torment, a place of punishment, a place of no joy, a place of sorrow, a place of separation, and a place of no hope. Higala mo ka na ito pag-isgutan sa mubo karon ato laning i-summarize that the Bible says nga dunay hell, maigsoon. In Luke chapter 16, in verse number 19 down to verse number 31, the story of a rich man and Lazarus. O kini nga passage dili kini parable sama sa gi-assume sa uban karon makalusot sila sa ilang teaching. Matud pa nila this passage is a parable. No, this is not a parable passage because it involves a real person. Adunay Abraham, adunay Lazarus, adunay Moses, adunay prophet, adunay rich man. Ang rich man, wala gihinganlan ang rich man in order to protect his identity, protect his image, maigsoon. But hell is a real place. Ako ni pagabasahon, mubo lang. In verse number 19, there was a certain rich man. So again, walay mention, kinsa ni siya. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. So hayahay kayo. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. Adunay kabahong si Lazaro, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. So, mumhol lang in taon, gusto na siya makakaon. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, so dito doon ay mention sa Bible in verse 23, and in hell he left up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Kini nga passage may igsoon ato makita nga hangtod nga ang rich man nihangyo siya nga ipadala si Lazaro, ipatuslob ang iyang kamot sa tubig ug ipabugnaw sa iyang dila. Pero yala request not granted tungod kay wala naman lagi makatabok-tabok. Then the second request sa rich man is ipadala si Lazaro dito sa iyang mga kaubanan, iya igsoon para maoy mo sulti dito may igsoon. Pero higala not granted kihapon. Higala hell is a real place. O kini nga lugar may igsoon, dunay mga realidad nga naa dito. So I hope dunay mga tao nga matud pa nila ng professional kuno sila, dan doon na sila believe. Okay, dili na to na sila pugson, pero higala tuluan na to nga what the Bible says. Unsay gisulti sa Bible describing the place of hell, that hell is a real place. Hell is a place of no hope, maigsoon. Doon ay pipila lang. Number 1, hell is a place of torment. Higala, kining imperno, usan ni kalugar nga, doon ay pag-torment, torture dito ang mahitabo, maigsoon. Kaya in verse number 24 and verse number 25, the Bible says, and he cried, matod pa sa dato, he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Higala, nag-mention ng Bible that hell is a place of torment. Hell is a place of punishment. Mabito na higala, daghay mga tao nga para nila gi-degrade nila ang reality sa hell. Kaya ng imperno, amo ra ng tabangag ihi dito. No, sultian ko ikaw, dili ka makasulti ana kung maka-experience na ka dito maigsoon. Tungod kay wala na escape dito maigsoon. Kana doon na may pagkabalhin, ibalhin sila sa lake of fire. So hell is a place of torment. Torment na dunay mo torment nila nga kalayo maigsoon. So mao ka na higala, pamalandungi daw kuno, what if maimperno ko? Higala sa kana ka subo kayo nga realidad unya, mo bitaw na kinahanglan kag kaluwasan karon, kinahanglan ka makabaton og salvation, and this salvation is only through Jesus Christ. Hibalo higala nga kini nga kaluwasan maangkon lamang nato pinaagi ni Kristo.
Sa dihang imong dawaton si Kristo, ingon nga imong manluluwas, imong hinulsulan, imong mga sala, higala magabaton kag kaluwasan. And not only hell is a place of torment, hell is a place of memory. Higala kung ang tao maimperno siya, doon nagyapon siya memory, dili mawala iyang memory maigsoon. Tungod ka in verse number 25, but Abraham said, Son, remember, matod pa din remember. So meaning, doon ay memory gyapon niya. Remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Higala, nagpasabot nga, ang dito unya sa imperno maigsoon, ang tao unya nga maimperno, naagyapon niya iyang memory, naagyapon niyang consciousness, conscious gyapon sa maigsoon nga, maka-remember siya nga, oy, sa una, naada dito sa Lazaro. Higala, si Lazaro, walay butang aning kalibutana, but he has something after life. No? Naa siya nabatunan nga, samtang buhi pa siya nga napahimuslan niya maigsoon, human siya namatay. Higala, basin baya, dato ka kaayo aning kalibutana, but human sa kamatayon, wala kay kaluwasan. Unsaon man nimo nang daghang kwarta, unya human sa kamatayon, wa day ka maluwas. O basin nag-assume ka nga luwas ka. Higala, sultian ko ikaw, ang tinud-anay nga luwas, adunay kausaban siyang kinabuhi. Higala, check daw ko no, basin walay kausaban imong kinabuhi. Wala ka na bag-o ngadto sa pagkamatarong, wala ka na bag-o alang sa kahimayaan sa Ginoo. Check daw maigsoon, basin nag-assume ka. Do not assume salvation nga wala di ay. Tungod kay ang true salvation will result change in life. Now, hell is a place of torment, hell is a place of memory, hell is a place of eternal separation. Separated na sa diri maigsoon gali sa iyang mga loved ones. Separation maigsoon, and beside all this between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot. Dili na. Neither can they pass to us that would come from thence. Hell is a place of separation. Higala, looy kayo, ang tao will be separated from God forever and ever and ever kung dili siya maluwas. Kung higala, consider daw, huna-huna daw, panalitan mamatay ka kuno, asa ka pa yun akong kalag. Higala, kung wala pa kay assurance, asa pa yun imuhang kalag, wala pa ka magkabaton o kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan, higala, aduna magdala kinig assurance of salvation, assured ka. Og ang true salvation will be only through Christ. Mabito na nga, ang paagi sa kaluwasan, pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kaya ang bayad sa sala, maman ang kamatayon, higala, kung kita'y mamatay, ita'y mabayad, at kita mabayad sa linaw nga kalayo, ikaduha nga kamatayon. Kapan higala, si Jesus Christ na mao'y namatay dito sa krus, kibayran ato mga sala. O kato nga kamatayon, igo na kato nga mao'y bayad, nga kung imong dawaton si Kristo, o ang pagdawat ni Kristo, pinaagi sa imong paghinulsol, pinaagi sa imong pagtuo, makabaton kag kaluwasan. Higala, dawata si Kristo, hinulsuli imong mga sala, o pangayog pasaylo sa Ginoo, o ang Ginoo maghahatag kanimong kaluwasan. Amen? And I believe ang Dios maghahatag kanimong kaluwasan, maigsoon, kung imong ipaubos imong kaugalingon, tauga sa ina Ginoo, luwas sa akong kalag, dili ko kaluwas, dili ko gusto nga maimperno ko. Gusto ko nga malangit ko, human ko mamatay, luwas sa ako Ginoo, sulod sa akong kasing-kasing, ikaw akong dawaton. Dili ko gusto nga maadto sa imperno, tungod kay ang imperno sa katinuod nga lugar. Gusto ko maadto sa katinuod nga lugar nga mao ang langit. Luwas sa ako Ginoo, pasaylo ako. In Jesus' name. Higala, kung imo nang buhaton ang Ginoo, maghahatag kanimong kaluwasan. Og sure kayo nga kini nga kaluwasan makaplagan nimo pinaagi ni Kristo. Dan salamat diha ko taman inyong higala, Pastor Ricky Belmonte. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory. Okay, dagasalamat Megson. Welcome na sab sa ato ang program Devotions from the Bible. Karon nga gayon atong paghisgutan Megson kining hisgutanan stewards not owners. Now, and I believe nga kung ato ni masabtan nga kita aning kalibutana
dili kita mo'y absolute nga tag-iya. Ug unsa may naan nato karon, unsa may naan nimo karon, dili gyud ikaw mo'y absolute nga tag-iya. Adunay labaw nga makagagahom nga mao'y tag-iya ani tanan. Property man, labi na gyud sa ato ang lawas, dili kita mo'y tag-iya maigsoon. So mao na atong paghisgutan karon, stewards not owners but only managers maigsoon. So gitawag lamang kita og mga manager kita niining mga butang ato na angkon karon. Adunay verse sa Bible, 1 Corinthians chapter 6, unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19. Matud pa dinhi, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So gitawag kita rin maigsoon nga dili kitay tag-iya sa atong kaugalingon. So kamo dili kamoy tag-iya sa inyong kaugalingon. So kadili man kitay tag-iya, igo lamang kita maigsoon nga gipialan sa Ginoo. So mao kining naa sa verse number 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. So, and I believe based ani nga pagtulunan maigsoon, this will remind us nga how we behave sa atong kaugalingon samtang buhi pa kita. Adunay mga tao nga atong makita dinhi bisan man gali sa kadaghanan nga adunay mga tao nga because of their position or property bakaha maigsoon, adunay mga tao nga mo look down sa iyang isig ka tao and how they react usab sa ilang isig ka tao, dili maayo maigsoon. So I hope makita nato nga dili kitay tag-iya aning kalibutan na. Dili pud kitay tag-iya gali sa atong lawas. So the Bible says nga ye are not your own. Dili kita mo'y tag-iya kung dili gipalit na kita sa Ginoo maigsoon. So number 1, God owns our body. So ang nanag-iya aning ato ang kinabuhi ang Ginoo. So dunay duha ka major nga punto ani maigsoon that God owns our body based on this verse, 1 Corinthians 6:19. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, and ye are not your own, for ye are bought with a price. So number 1 maigsoon, tungod kay dili kitay tag-iya aning atong lawas, we are accountable. Manubag kita ani maigsoon. So mabitaw someday mo atubang kita sa Ginoo, matubang kita sa atong labaw nga magbubuhat, we will give account or sutaon sa Ginoo ba unsa atong nabuhat. And panubagan ni nato maigsoon how we manage o giunsa nato ni pagdala ba. Tungod kay dili man kita tag-iya. Now gipagamit ra man ta ani sa Ginoo, so mo nang do na say katungod maigsoon nga maningil. Igala maningil ang Ginoo, giunsa nimo paggamit imong lawas, maningil sad ang Ginoo maigsoon sa unsay nahimong outcome sa imong kinabuhi aning kalibutana. So, tungod kay dili man kita tag-iya, number 1, we are accountable. Ikaduha maigsoon, we are expected to manage it in the right way. So, kay dili kita owner but only managers kita maigsoon. Igo lamang kita nga gipamanage sa Ginoo. No, kay gipamanage man kita, so murabag manager ba nga kung dili ka kapiyalan panalitan na dunay usa ka tindahan ikaw may gipamanage. Kung dili ka maayo nga manager, pwede ka pulihan. Gala, and I believe sometimes sa atong kinabuhi kung dili makita sa Ginoo maigsoon nga mahimo kita nga kapiyalan, adunay katungod baya ang Ginoo sa pagkuha sa atong kinabuhi. Gala, think about that nga igo ra tanggi kitagaag privilege. Igo ra ta nga gitagaag privilege sa Ginoo nga mabuhi aning kalibutan. Mao kana nga kon makita sa Ginoo nga kapiyalan ka, God will extend more sa imong kinabuhi. But when God sees sa atong kinabuhi nga gigamit nato ni in very kalibutanon, God has a right pod nga pwede niya bawion ang iyang gipahulam. Mo bitaw na nga mo mention ta gipahulam nga kinabuhi. O kung gikuha na si Ginoo, gibawi na ang iyang hinulaman nga kinabuhi. Igala nga atong kinabuhi aning kalibutan na hinulaman lamang kini. Tungod kay dili kita tag-iya.
Now, dili kita nag-control sa ato ang future. Manang someday, manubag kita sa Ginoo. Number 2, God made our body with a purpose. Higala, kining imong lawas, kung unsa ka man kaanyag, unsa ka man kaambungan, God made our body with a purpose. Mabitan niyo ng Bible in verse 20, For ye are bought with a price. Therefore, busa, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, buot sa Dios maigsoon nga mahimaya siya sa butang or item ba nga iyang gipalit. Therefore, glorify God. Himaya ang Dios sa imong lawas and in your body, which are God's. So, expected, adunay expectation. So, diri ta maigsoon, adunay expectation ang Ginoo that nga kining atong lawas gamito nato ni sa tinarong. No, therefore glorify God. Higala dili mahimaya ang Ginoo kung atong lawas gamito nato ni sa bisyo. Gamito nato ni sa paghubog-hubog. Gamito nato ni sa pag-inom baka ug unsa baka nga paagi. Higala hinumdumi manubag kita sa Ginoo. Higala mo atubang ka sa Ginoo. How you behave ani nga kalibutan, mga tubang kita sa Ginoo. Una, therefore, glorify God. Himaya, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, kapubuton sa Ginoo maigsoon nga kita magdala og kahimuot ngadto sa Dios. No? So, kining punto maigsoon, I hope nga maghatag kini og reminder nga ni kanato nga soon moabot ang katapusan sa atong kinabuhi. And someday maghimo tag accountability o kanabang manubag kita sa Ginoo maigsoon. So I hope kini reminder nato ni that we are only stewards, not managers. Steward lang kita sa Ginoo. So diara kita taman, daghang salamat sa inyo nga pagtubay. Hinaot ko nga nahimo kini nga blessing o to God be the glory. Salamat kayo kung sa nidasig ko ikaw sa padayon sa pagsubay sa ato ang program. Daghang salamat inyo higala, Pastor Ricky Belmonte. Okay, daghang salamat Megson. Welcome na sab sa ato ang program Devotions from the Bible. Kini usab niyo higala Pastor Ricky Belmonte, mag-auban kaninyo sulod sa pipila ka minuto. Karon nga higayon atong pagatun-an Megson kining about family, no? We will discuss kining about sa family. Ang hisgutanan nato kining title 7 reasons why some parents failed to win their sons. Nganong adunay mga rason nganong daghan sa mga ginikanan nga dili nila ma-manage ilang mga bata. No, daghay mga bata karon nga imbis mahimo sila nga good example, mahimo sila nga obedient sa ilang ginikanan, daghay mga bata nga nahimo hinuon sila nga pasaway sa ilang ginikanan. Based on the Bible, ato kining pagatun-an, dunay mga reason nganong failure ang uban nga ginikanan. Praise God, salamat sa mga ginikanan pod nga nahimo nga good example ngadto sa mga bata. Diri kita manukad Megson in 1 Samuel atong kuhaag istorya kining ang kinabuhi ni priest Eli. Eli is the priest of the high priest Megson sa ilang nga time. Pero subok kaayo nga although successful si Eli sa iyang pagka-priest, pero failure siya sa iyang pagkaamahan. Dagay mga tao susama anak karon, successful sila sa ilang trabaho, pero failure sila as a parent. So I hope dili mahimong baylo, successful sa pantrabaho, successful sa negosyo, pero failure as a parent maigsoon. In 1 Samuel chapter 2 verse number 12, matud pa dinhi, now the sons of Eli were the sons of Belial. Kung tawgon ka sa Bible og sons of Belial, murabag anakas dautan, no? So, ang ihang anak biologically, now the sons of Eli were the sons of Belial. So, bad image iyang mga bata.
The word Belial, nag-refer ka na sa yawa, demonyo, Satan. So, how come, only question maigsoon, how come ang anak sa high priest were identified as the sons of Belial? Then, adunay subok kaayo, they know not the Lord. Wa kaila sila sa Dios. How come ani, pastor, nga ang iyang papa, priest, pero wa ang iyang anak, they know not the Lord. Eli failed to mold his children maigsoon diha sa Ginoo. Yes, successful si Eli, busy kayo siya sa buluhaton sa Ginoo. Pero mo lagi na maigsoon, sometimes ang atong kabisi ba, mabiyaan na nato ang obligation as parent maigsoon. Doon ay 7 reason, paspasan ko ni maigsoon. So I hope mobo raman ni so uban ko. So doon ay mga rason maigsoon. So kabalota sa istorya ni maigsoon nga si Eli, doon na si duha ka anak, si Hophni and Phinehas. O kini nga iyang mga anak, hilabihan ka maldito kaayo kay ang offering dito sa temple ilang kuhaon maigsoon. No, wala pagali mahalad ang uban, so ilang pagakuhaon din. Doon ay mga babae dito ilang pagahilabtan. No, ilang hilabtan ba ang mga babae dito. So inaani ang tao nga maldito kaayo. So usahay lagi careful ta, usahay sa kabisi sa mga parents. Malipat na ta sa atong mga bata, di na nato ma-monitor ba. Number 1, maigsoon dirita, Eli failed to influence his sons. Napakya siya sa pag-influence sa iyang mga bata. The word influence, dako kay ning factor tungod kay influence maigsoon nimo siya i-influence, dadon nimo siya ba. Yes, successful si Eli sa ladder of success, pero nabiyaan ba iyang mga anak? Nabiyaan. He failed to influence his sons maigsoon. Kaya in verse 12 matod pa din, now the sons of Eli were the sons of Belial, they know not the Lord. Busy siya serving God but neglect to win the hearts of his children. Kulbaan ta ani no, kulbaan ta tungod kay basin baya sa kabisi nato. Kung naminaw ka karon ginikanan ka, basin baya sa kabisi nato, dili baya na excuse. No, sa kabisi nato, sobraan na to kabisi ba? Sobraan na to kabisi sa ato ang pantrabaho, ang uban abroad pa ang bana, abroad pa ang parent, ang mga bata naara diri. So sobraan sa kabisi maigsoon, mabiyaan na gyud. Now, Eli failed to influence his son. Doon na ba verse Bible, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Number 2, maigsoon, Eli honored his sons above God. Mas ipasidunggan pa niya iyang anak kaysa Ginoo. Doon ay verse, 1 Samuel chapter 2 verse 29. Wa man gud niya badlunga gud og tinuod, wherefore kiki at my sacrifice and all mine offering, which I have commanded in my habitation, and ang Ginoo gyud gasulti, and honorest thy son above me. Nabati si Ginoo maigsoon nga mas gi-honor, mas gipasidunggan ni Eli iyang anak kaysa Ginoo. Sobra kini bitawng sobra ka pinangga ang mga bata ba. Sobra nato ka pinangga atong mga bata, di nagali nato dadon sa simbahan na mga mama nga natulog pa akong anak, no, natug pa di sa nako pukawon, di nako ubanon, no, usahay sobra ka pangga, di nato i-expose sa church. At supported kita dito sa eskwelahan, mga project mo gasto ta, mga overnight nga mga pagtuon mo suporta, pero sa church dili nato sila dadon. So ang Ginoo gyud gaingon, wherefore kiki at my sacrifice and at mine offering, which I have commanded in my habitation, and honorest thy son above me, to make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel my people. So ang iyang mga anak nanambok nig kinaon no, nanambok nig kinaon sa offering didto maigsoon. So ikaduha maigsoon, he honored his son above God. Ikatulo, he taught his sons to indulge unto their appetite. Parabag ang iyang anak pinatuyangan ba? Indulge to their appetite. Pinatuyangan kay mao lagi og unsay naa dito sa offering, ilang kuhaon ba, no? Pabutan niya ba? Kuyaw ning bata nga pinatuyangan. Now I hope na amoy mga anak ayaw gyud tuguti nga di mapugngan ilahang desire ba.
Ayaw patuyangi, ay patuyangig tulog, ay patuyangig kaon, ay mga bata nga pinatuyangan tambo kaayo. Na mga bata nga unsay request patuyangan, no, ayaw. Eli taught to indulge maigsoon ilang mga anak into their appetite. Na wa gani ni kabadlong. So, number 4, he failed to restrain his son. Napakya siya sa pagbadlong sa iyang mga anak. In chapter 3, verse 13, sa Samuel maigsoon, "For I have told him that I will judge his house forever, for the iniquity which he knoweth." Kabalo siya sala sa iyang mga anak, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. So, gisulat gyud sa Bible, he restrained them not. Wa gyud niya barawa. No? Wag gid niya badlunga ba? Na usahay sobra lagi nato ka pinangga atong mga anak, kabalotang sayop, di lang gid nato ba kay patuyangan nato. Igala mao ni daghay mga parent karon nga ang anak nga pinatuyangan, rebellious kayo. Amen. Rebeldi gid kayo maigsoon, no? So bantay ta, adunay dapat ang bata na sa boundary, no? Kabalo siya asa siya taman, kabalo siya asa siya mo lugar maigsoon. And number 5, he allowed his sons to go unpunished. Nakasala iyang anak, why consequence? Why bunal? Why chastening? He allowed his son to go unpunished, maigsoon. In chapter 2, verse 22, mabasa na to. "Now Eli was very old, heard all that his sons did unto Israel, and how they lay with the women, tanawa, that assembled at the door of the tabernacle of the congregation." Now, kabalo siya iyang mga anak nag-commit og fornication, wa gid niya badlunga. Why badlong nga nadunggan sa bata? So I hope di na to i-tolerate ba ang mga bata. Kita galit ta gamay nga sala, badlong. Gamay nga sala, badlong maigsoon. And number 6, he lectured his sons rather than dealing with the problem. Lecture lang, ikaw godong, istorya lang, tanawa. And he said unto them, "Why do ye such things? For I hear of your evil dealing by all these people." Anara, wag gyud rebuke, wag gyud badlong ba? Why consequence maigsoon? And the last maigsoon in number 7, he failed to monitor his son's activity. Failure siya. Kay I heard raman, for I heard your evil dealing by all of all these people. Heard, no? Hearsay ra ba? Anak bang nadunggan ra niya? Wa gid siya kakita mismo. He failed to monitor. Ni-challenge na to mga parent, kita man mga parent. So tanawa daw, kumusta na anong dula sa ato mga bata. Igala bantay ta, kay basin baya successful ta sa atong pantrabaho, pero basin baya failure ta as a parent maigsoon. Amen? So I hope kining 7 reasons why some parents failed to win their children. Eli failed to influence his son. And number 2, maigsoon, Eli honored his sons above God. And ikatulo, he taught his sons to indulge to their appetite. And number 4, he failed to restrain his sons. And number 5, he allowed his sons to go unpunished. Then ikaunom, he lectured his sons rather than dealing with the problem. And number 7, he failed to monitor his sons' activities. Kaya salamat maigsoon, di ako taman, inyong higala, Pastor Ricky Belmonte. Mudasig ko, o wala pa ka-subscribe, bago pa kaani nga channel, click the subscribe button, then click po the notification bell para updated ka sa bago nga mga video. Kaya salamat, ang Diyos magapanalangin kinato tayo. Okay, salamat maigsoon. Welcome na usab sa ato ang program, Devotions from the Bible. Inyong higala, Pastor Ricky Belmonte. Karon nga gayon, atong pagtun-an maigsoon kining ako aning paborito nga verse, no? Nindot kayo. In Romans 8 verse 28 maigsoon, ang pulong sa Ginoo nagkanayon, "And we know that all things work together for good
to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Igala, sometimes dili ta ka sabot sa panghitabo sa atong kinabuhi. Adunay bad things, adunay good things. O ginana man gyud samtang buhi pa ta aning kalibutan walay permanente, no? Adunay good things will happen, sometimes adunay bad things also will happen in our lives. Pero gala aduna kitay assurance as the sons of God, ingon nga mga anak sa Dios, walay aksidente alang kanato nga mga nahitabo. No, walay aksidente sa Kristohanon tungod kay everything goes or work together for good. So the Bible says, and we know that all things work together for good. So sa Bible maigsoon, giklaro sa Bible nga kining mga panghitabo sa atong kinabuhi maigsoon ba, expected or unexpected, mostly good unexpected. Unexpected things will happen sa atong kinabuhi in unexpected time, unexpected event baka. Pero aduna tay assurance maigsoon. So muni na kanindot as a Christian, we know that God is in control sa atong kinabuhi. And God knows every way nga iyang i-allow nga maagian nato. And God knows every circumstances nga mahitabo sa atong kinabuhi. That God has a divine purpose maigsoon. Muni nga bisag bad things, bisag dili maayo alang kanato, higala tuuhi nga God will not allow things to happen in our lives without His divine purpose. Og nasayod kita nga kana nga purpose makaayo sa atong kinabuhi. So diri the Bible says, and we know. That means that we have this knowledge. We know. So si Apostle Paul aduna siya assurance. We know that all things work together for good. So adunay knowledge nga all things, even bad things, kay apil man na sa we know that all things. So higala adunay assurance nga bisan pa man negative things will happen or bad things will happen sa atong kinabuhi, kabahin gihapon na sa purpose sa Ginoo. All things work together for good. So as a whole, kung imo nang usahon maigsoon, God works in our lives even in bad things to accomplish good things in us. No, pananglit adunay nasakit, aduna bagay panghitabo sa imong kinabuhi nga di gyud nato gusto. Pero gala adunay assurance that God is in control and God is working in us according to His divine purpose. Tanawa ang verse, and we know that all things work together as a whole, work together for good. So even bad things, dili nato ni kalaban ang bad things, dili nato ni kontra, kundili for good. Nagtrabaho ni para nato for good. To them that love God and to them who are the called according to His purpose. Higala adunay divine purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi. Tingali di ta gusto, tingali adunay loved ones nato nga madisgrasya, adunay loved ones nato nga mahitabo baron mo taliwan or any untoward incidents na mahitabo sa atong kinabuhi. Igala, again, there are no accidents sa atong kinabuhi. Now, tanang buta nga nahitabo sa atong kinabuhi has a divine purpose, has a divine appointment sa Ginoo. So, adunay assurance to them that love God and to them who are the called according to His purpose. So balikon ko, walay aksidente, all things work together for good. Anong kabalo makana, Pastor? Based on what the Bible says, adunay assurance gani si Apostle Paul. Bisan gali ang katong bikil sa iyang mata nga di na kayo siya kaklaro, pero iyon si Paul nga all things work together for good. No, tingali gi-mention man to dito sa Corinthians nga basin baya manghinambog siya sa daghay revelations and visions nga gihatag sa Ginoo. So gi-allow ra pud to ingon ang Ginoo, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Una niyon si Paul mag-rejoice gihapon ko bisan na ako sa tribulation, persecutions. So in other words, God has a purpose. Unsay gi-allow sa atong kinabuhi. God has divine appointments. God has divine purpose sa atong kinabuhi. Unsa may outcome ni Pastor? Magpasalamat ta miigsoon. Ayaw kalimot pagpasalamat unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Bad things man,
labi na gyud mga daotang panghitabo, ayaw kalimot pagpasalamat. The Bible says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Higala, importante ang kasing-kasing nga mapasalamaton aron sa ingon ang Dios makakita sa tuwa that we are submitting to His plan, to His will sa atong kinabuhi. So i-claim ning a verse, and we know that all things work together for good. God can make bad things into better and good things sa atong kinabuhi. Kung doon na lang tayo pagsalig kaniya maigsoon. Salamat, inyong higala, Pastor Ricky Belmonte. Okay, salamat Migson. Welcome na sa ato ang channel, Ricky Belmonte's Devotional. Karon nga gayon atong pagisgutan Migson, kining gisgutanan the peace of God. Ato ding i-differentiate kining word the peace with God. Now, lahi ang peace with God, kalinaw uban sa Dios, og ang peace of God kalinaw sa Dios. So kaganiha kalinaw uban sa Dios, karon kalinaw sa Dios. So, ang peace with God man good maigsoon, nagsugod kini tungod kay in reference maigsoon, ang status man good nato nga tao maigsoon at first tungod kay wala pa kita nakadawat ni Kristo sa unang nga panahon, gitawag kitag enemy. Now, we are enemies of God. Gitawag kitag kontra kita sa Ginoo. In Romans chapter 5, mabasa ka na in verse number 10. Dali kita na kog basa. For if when we were enemies, we were reconciled to God, gi-reconcile kita sa Ginoo by the death of His Son, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. So, gi-reconcile kita maigsoon tungod sa kamatayon ni Kristo. So, tungod kay enemy kita, gi-reconcile na ta, na-reconcile ta niya, mo nang aduna na kitay peace with God. Murabag mga kanigod, mga rebelde ba? Kung mga rebelde ang senaryo, kaaway sa gobyerno ang rebelde. Pero sadyang mo surrender sila tungod kay adunay panawagan ang gobyerno nga adunay balik baril program or adunay program sa mga mobalik loob sa gobyerno, adunay livelihood, adunay bayaran ilang pusil, o adunay housing pa anak karon o guban pa. So maingganyo sila nga mobalik. So imbis kontra sila sa gobyerno, karon dili na sila kontra sa gobyerno, kaabi na sila sa gobyerno. So munay but pasabot nga sa una kalaban, karon sa dihang napasig-uli sila, doon na sila kalinaw uban sa gobyerno. So dili na sila enemy. Higala mausab kana sila si kini usab ang senaryo kanato sa una sa dihang wala pa ta kadawat og kaluwasan. Wala pa tay Kristo sa atong kasing-kasing, kay si Kristo man mao nagpasig-uli na to pinaagi sa iyang kamatayon. Ninahimo kita nga doon na kita kalinaw uban sa Dios. In Romans chapter 5 in verse number 1, therefore being justified by faith, busa ingon nga gimatarong kita pinaagi sa pagtuo, we have peace with God. We have peace with God. Doon na natay kalinaw uban sa Dios. So dili na ta isipon nga kontra ba. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Doon na natay kalinaw uban sa Dios. Kanus ama na nahitabo pastor sa diyang gidawat nato si Kristo as our personal Savior. Doon na natay kalinaw, dili na enemy ang tratar sa Ginoo nato, kundi kauban na ta, peace with God. Ngani gawas ana gituwag tag anak sa Dios. We are the sons of God. Pero higala lahi ning gituwag peace of God. Now, lahi ng kalinaw uban sa Dios, giisip kita nga kaaway, karon dili na kaaway. Pero higala adunay gituwag kalinaw, peace of mind ba kana bang peace of God. Ug mao kini gipangita nato in the midst of this pandemic, may gison ang tao mabalakon kaayo, ang tao daghag kabalaka. Now, so mo ni opposite peace and worry, may gison. So adunay gituwag peace of God nga iyang ihatag, may gison. O ang nakanindot nga kining peace of God, nindot kaayo, mabatunan kini kanatong tanan, pinaagi sa dunay connection tali sa Ginoo. O
O kini ang connection, mao kini ang prayer maigsoon. Kay ang before ana nga verse, sa verse 7 man gud, and the peace of God which passeth all understanding. The word passeth nagalabang sa tanang kahibalo. Or in other words, dili matugkad sa knowledge sa tao ba. Ngano o giunsa nga maangkon nato na dili siya ma-comprehend nganong naatay kalinaw, dili siya matugkad, dili siya masabot. And the peace of God which passeth all understanding shall keep, the word keep, guard. Mo ni maigsoon, mo ni maga-guard your hearts and minds through Christ Jesus. So igala ang kalinaw sa Dios, dili kalinaw uban sa Dios. Ang kalinaw sa Dios mao'y magahatag kanatog protection sa atong heart. Doon na tay assurance, doon na tay safety. Shall keep your hearts and mind. Unsaon man ako, pastor, nga maangkon ning peace of God? Higala, in verse 6, pinaagi sa pag-ampo. Pwede ta adunay trouble, pwede ta adunay storm sa atong kinabuhi, but we can have peace in the midst of storm with Christ. Diba? Panahon ni Kristo, adunay mga disciple nga gibagyo sila, pero kauban nila si Kristo. Pero higala, sa diyang gipukaw nila si Kristo, adunay gibadlong ni Kristo ang kusog nga hangin o balod o ni hunong maigsoon. So we can have peace in the midst of the storm. Higala, in verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Prayer by supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. In verse 7, and the peace of God. Nagpasabot, kining peace of God is the product of prayer, maigsoon. Higala, adunay wonders of prayer. Adunay kalinaw nga ihatag sa Dios sa usa ka tawo nga moduol ngadto kaniya. Higala, our God is the God of peace. Sa diyang moduol ka sa Ginoo, tagaan kag kalinaw, maigsoon. So lay sa kinasingkasing sa matinudaanon, maigsoon, moduol ka, pangayo ang kalinaw, ihatag ka na sa Dios, maigsoon. So kining peace of God, maangkon kini sa tao. Sa dihang when we come to God humbly in prayer, and I believe Ginoo maghatag na tong kalinaw, maigsoon. Higala, tingali gusto kag kalinaw, higala, dool diha sa Ginoo diha sa pagampo, ug ang Ginoo maghatag kanimo tinud-anay nga kalinaw sa imong hunahuna, kalinaw sa imong pagbati, kalinaw sa imong kasing-kasing. Salamat diha ako tama ninyo higala, Pastor Ricky Belmonte. Diyos magapanalangin kanatong tanan, to God be the glory. Okay, salamat Megson. Welcome na sa ato ang program, Devotions from the Bible. Inyong higala, Pastor Ricky Belmonte. Karon nga gayon, atong pag-isgutan Megson, kining isgutanan, why worry when you can pray? So, nganong mabalaka man, nga pwede man ka makaampo. Higala, kining kabalaka is normal, yun ni, atong angkono, no? Sa atong kinabuhi, nga kining pagkabalaka, normal kini kay sa ingon tawhanon kita maigsoon do na kitay kalibutanon yutanon as a nature na to as human being mabalaka ta kun adunay mga factor no mga panghitabo sa atong kinabuhi nga balita baron or unsa bagkaha nga news nga makatandog sa ato ang pagkinabuhi mo na mabalaka ta. Pero adunay promise sa Bible, mabito importante nga naay Bible nato nga everyday mahimo nato nga kauban aron sa ingon ang Dios may maga tudlo nato no. Kay when we read the Bible, we allow God to talk to us. Mana importante adunay daily intake sa pulong sa Ginoo. So isigutan nato karon mubo ra ni. So again, devotional. So why worry when you can pray? Anong mabalaka man ka nga pwede makakaampo. So in other words, ang antidote sa kabalaka mao ang pag-ampo. Kung atong kuhaon ang pag-ampo sa atong kinabuhi, dirita mosulod ang kabalaka. Now in Philippians chapter 4 in verse number 6 maigsoon, the Bible says, be careful for nothing.
Kaning pulong careful, dili ni careful nga magbantay ko dili ayaw kabalaka. The word care man gud diri sa daghay mga verses sa Bible. Sa Matthew baron kanang word care kabalaka ba. Now, sa 1 Peter gali, casting all your care upon Him, for He carried for you. 1 Peter chapter 5. So itugyan ang imong kabalaka. So kaning pulong care, kabalaka. So diri, be careful for nothing. So sa Bisaya pa na, ang murag kiwa kayo pagkasabton, be careful for nothing. Insya nga ayaw pagkabalaka sa wala. So og ato nang tinambanon pagsabot, dapat wala kay kabalakan. Now, dapat wala kay butang angay kabalakan. Muna ibot pasabot, ayaw pagkabalaka sa wala. So in other words, puro man na negative, be careful for nothing. Dapat wala kay kabalakan. The reason nganong dili ta dapat mabalaka, yun siya, but in everything by prayer and supplication. So by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So mo na iyang sulti maigsoon nga, be careful for nothing, do not worry for nothing, but in everything by prayer. Igala diri man gud sa pag-ampo, kun ato lang gining isa puso ba kining pag-ampo maigsoon. Ang prayer man gud will slowly drives away kining kabalaka. Kay numdum ka sa dihang dili ka mainampuon, diha ka time nga mabalakon. Kaya ang pag-ampo man gud maigsoon is to connect to our Almighty God, to connect to our prayer hearing God. Og nasayod ta when we pray that God listen, God hears maigsoon sa atong pag-ampo. And we have that assurance nga kung ang Ginoo naminaw sa atong pag-ampo, kabalo ta nga ang Ginoo maluoy sa atong nga gipangayo, makita niya maigsoon atong gikinahanglan. Og tungod sa prayer maigsoon, diha ta makabaton og assurance nga tubagon kita sa Ginoo. So, morning challenge niya, why worry when you can pray? Ano mabalaka man ka, why choose to worry when you can pray? So, higala, pwede kita nga dili mabalaka, pero nakanindot maigsoon nga mawala ang kabalaka sa dihang atong dadon sa Ginoo diha sa pag-ampo. Pero ang opposite ini maigsoon, binugoy pa, why pray when you can worry? So, murabag, ikaw god, naara nimo og asa ka, anong mag-ampo man ka nga pwede man daay ka mabalaka? Or asa man ka, nganong mabalaka man ka nga pwede man daay ka mag-ampo. Amen? Ana ba? So, usakay magud kita nga tao, ganahan lang kita mabalaka. Gusto ta nga doon na tayo gikabalakan, pero sayod ta nga walay maayong epekto ang pagkabalaka. Ngani, mo na yung makadaot hinoon sa ato ang immune system, ma-stress ka, maluya ka, di ka ganahan makaon. So, why worry? Why worry? Why? Sa may magkuha na to, di ba? Sa Mateo, mutubo ba day ka o mabalaka ka? No? Why worry when you can pray? So higala, adunay promise sa Bible that God will listen, and every time we talk to God and we pray to Him, ana ra God, ampo lang. Unsay may kabalakan, sakit, tugyan si Ginoo, God, ikaw na'y bahala aning sakit, Ginoo. So igalaw ako kabalo sa imong situation, sa imong senaryo, pero ang Ginoo nag-invite siya maigsoon. Andam siya nga maminaw. Be careful for nothing. Do not worry for nothing. Ayaw kabalaka, bisag unsa, dapat dili ka mabalaka bisag unsa. So, dunay time nga musugod na kagkabalaka, dagan dayon sa pag-aampo. So, prayer is our hiding place or hiding time nga diha ta mo dagan sa Ginoo. Why worry? Be careful for nothing, but in everything, dad-a diha sa pag-aampo maigsoon, by prayer and supplication with thanksgiving. Ang result ini maigsoon in verse 7, and the peace of God, dunay kalinaw. So, ang resulta sa pag-ampo, the peace of God which passeth all understanding. The word which passeth all understanding, di nimo ma-explain ba? Kabantay ka sa diyang mag-pray ka, di nimo ma-explain na unload ba? Prayer is unloading ngadto sa Ginoo sa atong mga burden. So, higala, it's your choice, karon ni gayon, why worry when you can pray? So, pili sad ka, why pray when you can worry? Ako, pilion ako, why worry? Pwede magkamag-ampo. Dahil salamat, inyong higala, Pastor Ricky Belmonte. I-click ang subscribe button kung bago pa ka aning nga channel. Dayon, i-click po ang notification bell para updated ka sa matag video nga ato ang ipagawas. Dahil salamat, Ricky Belmonte, inyong higala.
Okay, salamat Migson. Welcome na usab sa ato ang program Devotions from the Bible. Kini na sabi niyo higala Pastor Ricky Balmonte, magauban kaninyo sulod sa pipila ka minuto. Karon nga gayon atong paghahisgutan Migson kining title God's Simple Plan of Salvation. Ang simple nga paagi sa Dios mahitungod sa kaluwasan sa ato ang mga kalag. And I believe kita tanan we desire salvation of our souls. Mao gali nga naningkamot kita nga magkinabuhi nga matarong, naningkamot kita nga magkinabuhi nga kahimutan sa Dios tungod kay gusto ta nga someday human sa kamatayon makabaton kita og kaluwasan. Kay human manggod sa kamatayon kabalo kita nga mobulag ang ato ang kalag gikan sa atong lawas. Pero the fact nga wa man kita kabalo kuno sa tagwa sa Ginoo, wa sa kabalo unsa nga klase nga kamatayon kita kuhaon sa Ginoo. Pero higala sooner or later ba moabot gid ang kamatayon and someday we will face our Creator. So karon atong pagatun-an kining simple kaayo nga title, simple nga plano sa kaluwasan, God's simple plan of salvation. Gihimo kini nga simple tungod kay gusto sa Dios nga ang tanan gayud makasabot ani, ang tanan makabaton og kaluwasan. God desires everybody unta nga maluwas, pero salvation is a choice man sa tao. So dunay plan of salvation ang Ginoo, pero it is man's choice to obey or to trust that way of salvation. Actually, pwede sa usa ka tawo nga makaadto sa langit nga walay kwarta, pwede siya makaadto sa langit nga walay dungog, walay riches, walay grado, pwede siya malangit nga walay mga amigo. Pero sultian ko ikaw, but he can never go to heaven without Christ. So higala, ang paagi lamang gayud nga ang tao makabaton og kaluwasan, pinaagi lamang ni Kristo. Dili true religion, no, religion cannot save us, but Jesus Christ can save us because He is our Savior. O kita mo iyang luwason, no? So nindot kayo. Diri kita manukad in John chapter 3 maigsoon verse 16. So tunay common nga verse, pero I hope masabtan kini sa tanan. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world." And because of that love, because of the greatness of God's love, He gave His the best only begotten Son, that whosoever, there is a promise, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, dunay promise ang Ginoo Migson. So, para masabtan ni Migson, siguro nako in verse number 14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Higala sa time ni Moses, katong napaakan og mga bitin, patay sila. Apan katong napaakan, nagsugo ang Ginoo kang Moses nga maghimo siya og bronze nga bitin. Ibutang niya sa usa ka tukon maigsoon, o ibutang dito sa bukid, sa dihang mapaakan ang tao sa bitin. Kung mututok siya ato nga bronze nga bitin maigsoon, mututok lamang siya, lukit, mututok siya, maayo siya. Dunay miracle na kinahanglan unta og doctor or antivenom, pero mututok lang siya ato nga bitin, maayo siya. Higala, the same usab si Christ. Si Christ maigsoon mao nay gilansang dito sa cross. No, dito sa bungtod maigsoon, gilansang siya maigsoon. Tungod kay ang kalala sa sala maigsoon, magadala og kamatayon. Higala, ang bitin gahulagway kana maigsoon nga sa sala magadala og kalala og mamatay. Higala, ang kalala sa sala maong kamatayon, si Kristo na maoy nitubos dito sa cross. When in verse number 15, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Higala, kung ang tao mutuo di ay nga katong kamatayon ni Kristo, tutukan na tuuhan na maigsoon nga mao na to'y penalty, mao na to'y bayad sa atong mga sala. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mao ka na nga gibalik in verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten
Son. He gave His only begotten Son, that whosoever, dunay coverage, universal coverage, that whosoever believeth in Him, dunay requirement, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So the everlasting life can be received through Jesus Christ when we believe in Him. And there is a promise, should not perish but have everlasting life. So the salvation is only by Jesus Christ alone. So mananggiyon na to, God's simple plan of salvation. The plan of salvation of God is through Jesus Christ, because in the Old Testament, when a man sinned, every year they kill an animal or a bird in substitutionary sa ilang kaugalingon, manang magpatay sila mananap. Pero in the time of Christ, si Christ na mao'y gipatay as the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So si Christ na mao'y namatay maigsoon, puli sa atong kaugalingon na kita untay angayan pagapatyon. Kay sa Old Testament, magpatay sila og mananap, puli sa tagtungod nga nakasala. Pero higala, gihimo na ni Kristo nga sa kausa siya mamatay alang sa sala sa mga tao. Kay kung kita'y mabayad sa atong mga sala, dito kita mabayad sa imperno maigsoon, sa linaw nga kalayo unya. Apan higala, si Kristo na maoy ni tubos sa mao nga pag-antos dito sa krus. So ang makaluwas karon si Kristo maigsoon. And the way to be saved maigsoon is by accepting Jesus Christ. Mao kana nga, when you accept Jesus Christ as your personal Savior, higala makabaton kag kaluwasan. Kadili tanan maluwas ra ba? Not all will be saved, but it's only for whosoever who believeth in Him. So dili tanan maluwas. It does not mean nga abi kay namatay na si Kristo, luwas na tanan. No. Dili. Ang maluwas kadtulang mudawat ni Kristo pinaagi sa pagtuo. So sama bagod utangan ka og bangko o di ka kabayad priso. Pananglito kay kabayad, so sure nga mapriso ka. Pero adunay naluoy ni mga tao, si mayor baron, si congressman baron, iyang kwarta personally iyang gibayad para nimo. Pag humaniyag bayad, gipapili ka, gipahibalo ka nga, ma'am, gibayaran na ba imo ang utang? Pero gibayaran ni mayor, papilion ka karon, dawaton ba nimo or dili? Higala, imo ba nang dawaton iyang pagbayad or dili? Naani mong choice. Karon kung imo tong dawaton iyang pagbayad, dili na ka mapriso. Pero gibayaran na, pero wala nimo uyuni, mapriso ka. Higala, inana sad gibuhat ni Kristo. Si Kristo na mao'y namatay dito sa krus, agi og bayad sa atong mga sala. O higala, kung imong dawaton si Kristo nga katong iyang pagpakamatay mao'y bayad, higala maluwas ikaw. Higala mausad ka na ang kaluwasan. Mo kana ako maghangyo kanimo karon, I am pleading with you that you receive Christ as your personal Savior. The word receive, naglangkob ka na sa duha, tuuhi nga di ka kaluwas sa imong kaugalingon, ang kuna nga si Kristo ra mao'y namatay dito sa krus, bayad sa imong mga sala. Ay kaduha may igsoon, hinulsuli imong mga sala. Higala, kung imo nang buhaton tawga si Kristo, ina Ginoo, luwas sa akong kalag, dili ko kaluwas sa akong kaugalingon, luwas ako, pasaylo ako. Higala, mao ka na si higala. So salvation is through Jesus Christ alone. Maangkon nimo ang kaluwasan kung imong dawaton si Kristo. And the good thing, anak maigsoon, nga kung imong saligan si Kristo, maangkon nimo ang kinabuhing dayon. Look at verse number 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Makabaton kag walay katapusan nga kinabuhi. Higala, ang kinabuhing dayon maangkon nimo maigsoon kung imong dawaton si Kristo. Eternal life is a gift, dili siya reward. No, daghay nagtudlo nga ang eternal life is a reward. No, ang eternal life is a gift through Jesus Christ. Mao kana nga kung gusto ikaw makabaton og kaluwasan sa imong nga kalag, kung la pa ikaw makasiguro asa pa ingon imong kalag kung mamatay, higala tuuhi nga si Kristo na mao'y namatay dito sa krus. O katong iyang kamatayon, igo na kato nga mao'y bayad. O kung imong hinulsulan imong mga sala, pangayoan nimo pasaylo, dawaton nimo si Kristo, higala makabaton kag kaluwasan. Una ako mag-awhag kanimo higala, dawata si Kristo, ipaubos imong kaugalingon, ang Ginoo maghahatag kanimo og kaluwasan. I hope kana nasabtan nato that the simple plan of salvation of mankind is through Jesus Christ.
Ang gihimo sa Dios nga pamaagi dili mananap ang gipatay para sa sala sa katawhan, kundi si Kristo na ingon nga bugtong anak sa Dios nga walay sala gipatay dito sa krus as the Lamb of God, ingon nga karnero sa Dios. Og si bisan kinsa nga modawat kaniya, motuo kaniya, makabaton og kaluwasan. Higala kun imong dawaton si Kristo karon, makabaton ikaw og kaluwasan. Mana nga awhagon ko ikaw, tawga ang Ginoo, ina Ginoo luwas ako, wala pa ko kabalo asa pa yon akong kalag, pero tuuhan ako nga ikaw na mao'y namatay luwas sa akong kalag. Di ko gusto nga maimperno. Dawaton ka na ko karon sulod sa akong kasing-kasing. Higala kun imo nang buhaton ang Ginoo maghahatag kanimo og kaluwasan. Daghang salamat diha ko taman. Salamat kayo sa inyong pagtubay. Alang sa mga naka-subscribe na, daghang salamat sa inyong pag-subscribe o padayon nga pag-uban sa atong program. Ug alang sa wala pa naka-subscribe dinhi sa YouTube, gihangi ko kamo sa pag-subscribe sa ato nga channel, i-click ang subscribe button ug ang notification bell na i-bell din na i-click sa na maigsoon aron ma-updated mo sa matag video nga ato ipagawas. Daghang salamat. Ako na lang manamilit inyong higala, Pastor Ricky Belmonte. God bless us all and to God be the glory.